Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ko tungkol dito sa aming cabinet. Ito ay nangyari noong July 4, 2009. Matagal ko nang gustong i-share to pero di ko alam kung saan o kanino. Kasi kung sa mga magulang o kapatid ko, baka pagtawanan lang nila ako. Taga San Jose, Nueva Ecija ako. Hindi ko nasasabihin na eksaktong lugar. Itong lugar namin ay malawak na bukirin at malayo kami sa bayan. Wala naman akong pinaniniwalaan na kung ano-ano tulad ng multo, engkanto o ano paman, pero sa ngayon, buhay na patunay na totoo nga lahat ng iyan. Tulad ng sabi ng lola ko, totoo ang multo dahil ang mga tao nga ay may kaluluwa. Ito na nga, yung cabinet na sinasabi ko ay nasa loob ng kwarto ko. Itong cabinet na to ay namana pa ni lolo sa kanyang tatay na ibinigay niya kay papa. Matanda na talaga tong cabinet na to. Gawa sa Nara at malaki. Kasya nga ako sa loob kung iisipin. Minsan naglibot ang lahat sa Pangasinan. Sila mama, si papa at ang mga kapatid ko, kaya ako lang naiwan mag-isa. Saktong 9:00 ng gabi, matutulog na sana ako nang bigla akong makarinig ng tunog mula sa loob ng cabinet. Tunog na parang umiiyak, pero mahina lang, at parang may bumubulong sa loob. At dahil nga di ako matatakotin, binaliwala ko lang yung mga narinig ko. Kinuha ko ang headset sa loob ng cabinet para mas mapadali ang tulog. Sound trip ganon, pero wala naman kung ano dun sa loob ng cabinet. Makalipas ang ilang minuto habang nakikinig ako ng kanta, parang may humahalong boses sa pinakikinggan kong kanta. Boses na naman ng batang umiiyak. Medyo kinabahan na ako ng mga oras na yun. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig at pagbalik ko sa kwarto, laking gulat ko nang makita ko yung mga damit. Lahat ay nakalabas na. Yung parang basta na lang tinanggal palabas. Naglakas loob akong sumilip sa loob ng cabinet. Di ko alam kung anong gagawin ko nang makakita ako ng bata sa loob. Nakayuko siya at umiiyak na may halong pagtawa. Dahan-dahang umangat ang ulo ng batang iyon at tumingin sa akin. Di ko alam kung tatakbo na ba ako o sisigaw na lang sa nakita ko. Wala siyang mata at wasak ang bunganga. Tawa lang siya ng tawa habang ako naman ay parang binuhusan ng yelo. Di ko maigalaw yung katawan ko. Nagdasal ako sa isip ko habang nakapikit. Nilakasan ko ang loob ko at nagtatakbo papunta sa pinto. Pero ayaw mabuksan. Kahit anong pilit ko, ayaw pa rin mabuksan. Kahit anong sipa ko, ayaw pa rin mabuksan. Nilingon ko ang aking likuran at nakatayo pala ang batang iyon sa likod ko. Sinipa ko ulit yung pinto at sa wakas, nabuksan ko na. Tumakbo ako palabas ng bahay papunta sa bukid. Di ko na inisip kung saan, basta takbo lang ako ng takbo. Bigla akong nadapa, natusok yung paa ko ng kahoy at tumagos ito. Dahilan para di ako makatakbo. Iika-ika akong naglakad. Lilingon-lingon lang ako sa paligid at biglang lumitaw ang bata sa harap ko. Akala ko natakasan ko na siya. Dasal ako ng dasal, walang nangyayari. Papalapit ng papalapit ang mukha niya sa mukha ko habang patas akong humahakbang. Nahulog ako sa loob ng isang balon at nagulat ako sa nangyari. Nagising ako mula sa pagkakatulog. Panaginip lang pala. Pasado 5:00 na yun. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pagkabangon ko, nilingon ko ang cabinet.
Sa ibaba ay kalat-kalat ang damit. Tatayo na sana ako. Napasigaw ako sa sakit dahil butas yung paa ko, dugo ng dugo. Pumasok sa isip ko na di pa naginip ang lahat ng nangyari sa akin. Ayoko nang silipin pa yung loob ng cabinet. Lumabas ako at ginamot ang sugat ko. Ganun rin ang pinto, nasira rin. Ang malaking palaisipan para sa akin sa nangyari na iyon. Bukod sa sugat at sa damit na nagalat sa sahig, paano ako nakabalik sa bahay? Kung panaginip lang ang lahat.